Mga DDS o yung mga supporters sa mga Duterte, no? Ang iniisip ko ba iniisip nyo rin? Napansin nyo, ang daming mga senador na tahimik pagdating sa flood control. Diba? Pansin ko yan. At yan, tinatandaan ko yan. Tinatandaan ko yung mga senador na yan na sobrang tahimik pagdating sa flood control. So, walang problema dito sa mga senador na sumusuporta kay Duterte. Kasi sila ngayon ang maingay. Sila ngayon ang naghahabol sa flood control na yan. So, itong ibang mga senador, sobrang tahimik. Ano sa tingin nyo? Sa tingin ko, siguro, kaya sila tahimik, baka, di ba? Baka, involved sila. Pansin nyo? So, para ako magaganti sa kanila, tinatandaan ko sila, pagdating sa eleksyon, pag yung mga yan, tatakbo ulit, di ko na ibubuto yan. Di ba? Wala namang ibang naghahabol ngayon sa flood control itong mga sa pangungurakot, no, ng ating gobyerno. Itong mga senador na, itong mga politiko na sumusuporta kay Duterte, sila ngayon na naghahabol. Pero pansinin nyo, ang daming mga politiko, dito lang tayo sa senador, kaya medyo kukunti lang sila. Ang daming mga senador na tahimik pagdating sa flood control. Yung iba, panay depensa pa. No. Kayo mga DDS, tandaan natin, baka hindi nyo naisip to, no? Isipin nyo maigi, no? Tandaan nyo yung mga politiko na sobrang tahimik pagdating sa flood control, lalong lalo na itong mga itinuturing na matatapang, yung magkapatid na ano yun natin yan. Tandaan nyo, sobrang tahimik yan. Alam mo yung magkapatid na yan, pagdating sa corruption, sobrang tapang yan. Sobrang tapang yan. Pero bakit itong nangyari ngayon sa flood control, sobrang tahimik nila? Parehas ba tayo nang iniisip? Baka hindi nyo naisip yan, no? Bigyan ko lang kayo ng idea. Kasi malinaw pa sikat ng araw yung flood control na yan di ba? Nagsalita na yung congressman na kasabwat diyan si Go ba yun? Si Saldico. Itinuturo niya. Pero bakit sobrang tahimik pa rin nila? Hindi sila nagsasalita, wala silang komento. Di ba? Pero pagdating kay Sara, grabe sila kung makapagsalita, makapagbanat. Ayan. Yan sila gusto niyo pangalanan ko pa. Huwag na natin pangalanan yung mga yan. Tandaan nyo lang kung sino yung mga senador na yan. At halata naman sa kanila na talagang, di ba, maybe parang may something pagdating sa flood control. So, tandaan nyo yung mga senador na sobrang tahimik pagdating sa flood control scam. Walang puwerla lang yung mga nakikita nating mga senador na talagang sumusuporta sa mga Duterte. Di ba? So guys, malapit ng eleksyon. Nasa kalagitnaan na tayo ng 2026. Yan lang yung pagkakataon natin para makaganti sa kanila. At para mapanagot sila, no? Yung mga politikong magnanakaw na yan. Di ba? Para mapanagot natin sila, kailangan may panalo natin si Sara Duterte pagdating ngayong 2028. Wag tayong papayag na ma-impeach si Sara. No, magmatyag tayo. Nahalata naman. Ako naniniwala ako diyan na malulusta ni Sara Duterte yan. Kasi sa pagtingin ko diyan doon pa yan sa Congress yung hearing na yan. Napansin at nahalata ko talaga na yung issue na binato nila kay Sara Duterte ay gawa-gawa lang. Bakit ko nasabi? Tinanan natin yung bank account ni Sara Duterte. Yung bank account ng mag-asawa. Umabot daw ng bilyon. No? Umabot daw ng bilyon yung pera na paikot-ikot doon sa bank account nila. Natural. Aabot talaga ng ano yan kasi isinama kasi nila yung bilang, yung pag-deposit ng pera at pati yung pag-withdraw. Isinama nila yun, itinututal nila lahat. Iabot talaga kahit kayo po maglagay kayo ng 10,000 sa inyong bank account tapos galawin niyo siya. Pagdating ng isang taon naabot na ng 1 million yan. Ganun yun, kaya nasabi ko na gawa-gawa lang. Bakit pa? At kinikwenta pa nila 20 years, no? 20 years yung ibinilang nila. Kaya umabot siya ng ganong kalaki.
Pero yon gawa-gawa lang nila yon. So, ano lang, ito, remind ko lang to sa mga DDS, baka hindi kasi hindi nyo nakikita to, or di nyo to naiisip. Tandaan natin, yung mga politiko na galit sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Sara Duterte, sobrang tahimik nila pagdating sa flood control scam. So, para makaganti tayo, no? At mapapanagot natin sila ngayong eleksyon, national election, wag nating iboboto yung mga senador na alam nating galit na galit sa mga Duterte, no? At kailangang may papanalo natin si Inday Sara Duterte para, di ba, magbayad ng mahal ang mga taong umabuso sa pera natin.